Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Oscar. Taong 1978, Bacolod, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, matanda na itong si Oscar. Dahil sa wala na siya noong kakayanang magtrabaho, pilit siyang itinataguyod ng kanyang panganay na anak. Ayon dito, 18 ang naging supling ni Oscar, pero tanging ang panganay na anak niya lang ang nanatili sa kanyang tabi sa mga panahon kung saan wala na siyang silbi. Mahirap man yung tanggapin para sa kanya, hindi niya na yun pinansin pa. Alam naman kasi noon ni Oscar, nalilisanin siya ng mga anak niya para bumuo ng sarili nitong mga tadhana. Isa yung masaklap na katotohanan na kinakailangang tanggapin ng mga magulang. Pero kahit mahirap, buong puso naman niyang tinanggap ito. Lubos din siya noong nakaramdam ng matinding pagpapala, lalo pat hindi siya iniwan ng panganay niya. Kahit palamunin na lamang siya at wala na siyang silbi. Sa loob ng halos ilang taon nitong paninilbihan, paulit-ulit niya tong tinatanong kung bakit nito piniling pagsilbihan siya hanggat sa siya ay nabubuhay. Kung iisipin kasi, may pamilya yung anak niya, subalit nagpa siya itong iwan yon alang-alang sa kanya. Hindi naman ito kinukonsente ni Oscar sa mga maling akto nito, pero ang asawa na rin mismo ng anak niya ang nagpa siyang maghiwalay na sila. Dahil sa ganung sitwasyon, pinili na lamang niyang suportahan kung ano man ang pasya nito sa buhay. Malakas kasi ang kanyang kutob, hindi nagsakripisyo ang kanyang anak kung wala itong nalalaman tungkol sa kanya. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman niyang karapat dapat yung bahagian, hindi na rin siya nagdalawang isip. Nga pala, bago tayo umabot sa tagpong yan, kailangan muna nating alamin ang nakaraang buhay ni Oscar upang maunawaan natin ang mga mangyayari sa kanyang panganay na anak. Lingid sa kaalaman ng karamihan, isang manlalakbay itong si Oscar. Hindi sa mundo ng mga tao, bagkus ay sa iba't ibang dimensyon na nahahanay sa lugar na ito. Marami siyang mga napapasukang lagusan, kagaya ng mga puno at iba pang tirahan ng mga nilalang na nagmula sa iba't ibang mundo. Ayon dito, na bilang mga manlalakbay, karaniwan na sa kanya ang magkaroon ng mga karga sa katawan. Kilala rin siya ng mga albularyo at antingero dahil sa kanyang kahusayan at kadalubhasaan sa ganoong larangan. Dati ring kilabot ng mga nilalang itong si Oscar kung saan nabansagan naman siyang Pepeng Katay. Kadalasan kasi sa mga mangkukulam na kanyang napapaslang, nadaratnan niyo ng mga mahal nito sa buhay na parang nilapa na ng aswang dahil sa pugot nitong ulo at wakwak nitong dibdib. Kaya lang din nalaman na si Oscar ang may kagagawa ng mga bagay na yon ay dahil sa siya mismo ang umami nito. Upang mapatunayan ang kanyang naging istorya, nagbigay siya ng mga lokasyon ng mga nilalang na papaslangin niya. 2 gabi lang ang lumipas, nangyari na nga ang kanyang inilahad. Magmula noon, itong si Pepeng Katay, iniiwasan na talaga ng mga matatandang may alam sa lihim na karunungan ng kaliwa. Alam na kasi nila ang mangyayari sa oras na matunugan nito ang kanilang mga masasamang gawain. Halos ilang dekada ring namayagpag itong si Oscar hanggang sa dumating ang puntong pinaghina na siya ng katandaan. Gayunpaman, kahit nawala na ang kanyang dating lakas, wala pa rin siyang pinagsisihan sa kanyang mga ginawa sa buhay.
Ang tanging naging balakid lang noon sa kanya ay yung isang nilalang na nakaharap niya sa ibang dimensyon. Isa itong sinaunang aswang na walang pangalan. Nag-iisa lang din yun sa kanyang lahi, kaya alam niyang hindi ito saklaw ng kapangyarihan ng kamatayan. Sa tinagal-tagal niya ring naglalakbay, yun lamang ang bukod tanging nilalang na hindi niya napatay. Kahit gaano man kasi kalakas ang tangan niya, masyado itong makapangyarihan para sa kanya. May mga kaibigan na rin siyang nagbuwis ng buhay para lamang makuha ang binabantayan ng nilalang na yon. Ayon kay Oscar na, sa lahat ng nakita niyang aswang, yon ang may kakaibang wangis. Isipin ninyo, yung kalahati ng katawan nito sa ahas, tapos may mga pakpak yung napapalibutan ng mga mata. Babae rin ang nilalang na yon ng walang saplot, at ang kamay naman nito parang sa pusa. Pangkaraniwan lang din ang mukha nito, kaya kung iisipin, walang nakakatakot dito. Subalit kapag nagsimula ng makipaglaban ang nilalang na yon, magugulat ka na lang sa nag-uumapaw nitong kapangyarihan. Isipin nyo na lang, kahit mga babaylan, kayang-kaya nitong saglitin. Muntik-muntik na rin siyang magbuwis doon ng buhay. Mabuti na lang nagsakripisyo ang isa sa kanyang mga gabay. Magmula rin noong naramdaman ni Oscar ang lakas ng nilalang na yon, hindi na siya naglakbay pa. Mas pinili na lamang niyang magkaroon ng pamilya dahil sa mga sandaling nagbubukas siya ng lagusan, naaalala niya ang mukha ng nilalang. Dagdag pa niya na, habang buhay niya yung magiging bangungot, kaya para makaiwas sa nilalang na yan, kinakailangan niyang umiwas sa mga bagay na may kaugnayan, sa lihim na karunungan, at paglalakbay sa mga panahon at dimensyon. Mariin ding inilahad ni Oscar na, sa kanyang pamilya, walang sino man ang nakakaalam ng ganun niyang istorya. Bago kasi siya tumayo sa sarili niyang mga paa, ipinangako niya sa kanyang sarili at sa mga kaibigan niya na isasabay niya ritong ibaon ang lahat ng kanyang nakaraan. Lumipas pa ang ilang dekada, unti-unti na ngang nawala sa isip niya ang kanyang dating ginagawa. Hanggang sa kanyang pagtanda, pinili niyang manatili sa ganoong estado nang hindi nang hihingi sa kahit na anong mutsyang meron siya. Nung rumatay na rin siya sa higaan, tanging ang mga alaala na lamang niya ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang pansamantalang matakasan ang kulungan ng kanyang kaluluwa. Aminado rin noon si Oscar na ang naging dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang mga anak ay dahil sa inakala nitong isa lamang siyang ordinaryong tao na walang bilang sa mundo. Gayunpaman sa kabila nun, natutuwa pa rin siya dahil may anak siyang nanatili sa tabi niya. Nang dumating sa puntong napatunayan na niya ang dedikasyon nitong mag-alaga sa kanya, hindi na rin siya nagdalawang isip pa na ilahad dito ang totoo niyang pagkatao. Habang isinasalaysay naman niya ito, di naman niya maiwasang magulat, gawa ng yung mukha ng anak niya, animoy mukha ng hindi makapaniwala. Ang buong akala niya kasi, may nalalaman yun sa kanyang nakaraan, kaya yun nagsakripisyo at nanatili. Ngunit, pagkalahad naman niya ng lahat ng yan, harap-harapan itong inamin sa kanya na wala yung kaide-ideya sa mga bagay na inilahad niya. Dagdag pa ng kanyang anak na ang tanging hangad lang nito, mapagbuti siya. Nanindigan din yung walang ibang mag-aalaga sa kanya, kaya bilang panganay nitong anak, responsibilidad niyang alagaan ng kanyang ama, anuman ang mangyari. Dahil sa sinabi nito, doon na tuluyang napaiyak itong si Oscar. Lahat kasi ng hinala niya sa anak niyang yan
ay wala palang katuturan. Mas lalo din siyang bumilib dito sa kadahilanang naunawaan niyang tinutulungan siya nito nang wala yung hinihintay na kapalit. Dahil sa ganong ugali ng kanyang anak, hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad dito ang buhay niya noong siya ay nagbibinata pa lang. Lahat kasi ng alam nito tungkol sa kanya, hindi totoo. Ayon nga sa kanya na, ang pagtalikod sa kanya ng mga anak niya ay maituturing na isang karma dahil sa pagpapalaki niya sa mga ito gamit ang pagkatao ng iba. Bagaman may mga rason itong si Oscar, hindi yun sapat para gumawa siya ng ganoong bagay. Balibalik na rin man kasi ang mundo. Alam niya sa kanyang sarili, pamilya niya ito. Hindi niya yun dapat na pagsinungalingan dahil sa huli yun lang din ang kanyang malalapitan. Nang marinig naman ng kanyang anak ang tungkol sa kanyang mga salaysay, inakala nitong nasisiraan na siya ng bait. Yung kwento kasing ibinahagi niya, napakahirap paniwalaan para sa isang binata na walang alam pagdating sa lihim na karunungan. Nang mapansin naman niya ang naging reaksyon nito, di naman niya maiwasang mapangiti habang nagwiwika dito ng, "Sa mundong ito ako'y isang matanda. Pero sa ibang mundo, kasing kisig mo pa ako. Maghanda ka, anak. Sa mga susunod na araw may pupuntahan tayo." Pagkalahad naman ni Oscar sa mga katagang yan, nakisuyo naman siya rito na kunin ang isang antigong baul na nakabaon sa ilalim ng kanyang higaan. 1 metro ang lalim nito sa lupa, kaya para makuha yon, kinakailangan nitong maghukay. Siyempre dahil sa masunuri naman ng kanyang anak, dali-dali naman itong kumuha ng bareta, sabay hukay sa mismong kinahihigaan niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kagaya ng sinabi niya, may natumbok itong tabla sa ilalim ng sahig ng bahay nila. Hindi naglaon, tumambad sa mga mata ng bata ang isang lumang takip ng baul. Dali-dali niya yung nilinisan, kaya nung makapkap niya ang pinahahawakan nito, agad naman niya itong hinila. Pagkakuha naman ito sa baul na yon, una nitong napansin ay yung pagsikalinsingan ng mga boteng nasa loob nito. Nang marinig naman yon ng kanyang anak, agad naman itong iniabot sa kanya ang bagay na yon, sabay tanong ng, "Tay, ano ang laman nito? Bakit puro bote?" Dahil sa sinabi nito, hindi na rin siya nagdalawang isip na pabuksan ang baul. Ang anak na rin niya mismo ang naghanap sa garapong nais niyang makuha. Ayon kay Oscar, lahat ng mga garapong nakasilid sa baul na yon, ginagamit sa panggagamot, maliban na lamang sa isang garapong naglalaman ng gintong likido. Yun kasi ang naipon niyang mutya sa mundo ng mga engkanto para kung sakali mang gustuhin niya pang tumungo sa lugar na yon, sa kabila ng kanyang katandaan, magagawa niya ito. Ayon pa sa kanya na, malaki ang pinagkaiba ng kakayahan ng mutyang yon. Kahit wala itong abilidad na pagbatain ng kanyang katawang lupa, may kakayahan naman itong ibalik ang kanyang binatang anyo sa oras na makatungtong na siya sa ibang mundo. Dagdag pa ni Oscar na maliit na panahon lang ang saklaw ng bisa nito, ngunit nasisiguro niya na marami na siyang magagawa sa maliit na oras na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paghahanap ng kanyang anak, doon na nga nito nakita ang isang garapong naglalaman ng animoy gintong likido. Parang saging na hinog kasi ang kulay nito, kaya kapag sinipat mo talaga yon mula sa ilalim, mapapansin mo talagang parang ginto ito. Gayunpaman, sa kabila ng nasilayan ng kanyang anak, ibinigay pa rin yon sa kanya. Maya-maya pa,
Nang mabuksan na niya ang takip nito, agad namang binalot ng napakabangong amoy ang buong paligid. Ayon sa kanyang anak, yung amoy ng likidong yon, parang pinya na hinaluan ng bayabas. Basta, kakaiba talaga pero napakagandang langhapin. Yung tipong kahit gutumin ka sa kakaamoy nito, hindi ka mananawa. Pagkalanghap naman ng tatay niya sa likidong yon, dahan-dahan naman niya itong nilagok habang taus-pusong nagpapasalamat sa mga diwatang minsan niyang napagkuhanan nito. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang anak na isang tabi na muna ang baul. Pag-alis naman ito sa kanyang higaan, agad namang nagpahinga itong si Oscar na animoy bigla na lamang napagod ang buo nitong katawan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, habang nagpapahinga ang kanyang anak, dahan-dahan naman niya itong ginising upang abisuhan sa kanilang mga gagawin. Pagpasok naman niya sa silid nito, ilang beses niya pa yung kinalabit at inalog para lamang magising. Iniiwasan niya ring gulatin ito nang sa gayoy hindi yun gumawa ng kung ano-ano pagsilay nito sa kanyang nakatayo. Maya-maya pa, nang maimulat na ang mata ng anak niya, masaya naman niya itong tiningnan habang nagwiwika rito ng, Noy, tumayo ka na dyan at magkape. Nakalimutan mo na ba? Ngayon ang araw ng ating pag-alis. Nang marinig naman ng kanyang anak ang kanyang sinabi, halos mapabalikwas naman yun sa higaan, dala ng sobrang pagkagulat. Ilang beses pa nitong kinusot ang mga mata nito sa paniniwalang pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin. Subalit nang mapatotohanan naman niyang totoo ang kanyang mga nakikita, doon na rin yung dahan-dahang kumalma. Napag-isip-isip kasi nito na sa dinami-rami ng naging kwento ng tatay niya sa kanya, hindi na yon nakapagtataka. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagkakape, paulit-ulit na itinatanong ng anak niya kung kailan pa siya nagkaroon ng lakas para maglakad. Ang buong akala kasi nito, baldado na talaga ang kanyang katawan. Nang marinig naman ni Oscar ang tanong ng kanyang anak, mariin naman niya ritong inilahad na yung ininom niyang likido ang nagbigay sa kanya ng kakayahang maglakad. Inamin niya ring hindi yun panghabang buhay sa kadahilan ng kapag natapos na nila ang huli nilang paglalakbay, babalik na siya sa dati. Yon ang pinakabayad nito, kaya mas mainam na gawin nila ang nakatadhana para sa biyayang yon. Pagkarinig naman ng kanyang anak sa kanyang paliwanag, nagbiro pa yon sa kanya na kung pwedeng magpalipas muna sila ng taon bago maglakbay. Ang gusto kasi nitong mangyari, muli siyang makapaglakad, nang sa gayoy hindi na siya nito maging pasanin sa buhay. Yun nga lang, kahit gustuhin man ni Oscar na gawin ang bagay na yon, sadyang hindi ito posible. Habang nag-uusap kasi silang dalawa, umuusad na ang 2 araw na palugit sa katawan niya para magawa ang kahuli-hulihan niyang nais. Ipinagtapat niya rin dito, pansamantala lang ang bisa nito, kaya mas mainam na ituon nila yon sa mga bagay na talagang karapat-dapat gawin. Matapos naman itong marinig ng kanyang anak, hindi na rin yun nakapagreklamo pa. Pagpatak naman ng 1:00 ng madaling araw, mabilis naman silang lumabas sa bahay nila para tahakin ang daan patungong simbahan. Sa kanilang paglalakad, nanatili naman yung palaisipan para sa kanyang anak, ngunit nagpatuloy lang yun sa pagsunod. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila sa pinto ng lumang kampana, doon na nagsimulang magbanggit ng usalang tatay niya habang dahan-dahang binubuksan ang pinto.
Pagsilay naman ng kanyang anak sa loob nito, laking gulat na lamang nito nang masipat nito ang nagsisilakihang buhawi sa loob. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, sapilitan na rin yung hinila ni Oscar, gawa nang napapansin niya ang matindi nitong pag-aalangan na pumasok. Dala na rin ang kanyang puwersa. Hindi na yon nakapalagpa, kaya nung nakapasok na sila sa loob, agad naman niyang isinarado ang pinto. Pagramdam naman niyang nahuhulog na sila, agad naman niyang hinawakan ang anak niya upang hindi sila magkahiwalay. Sa abot naman ng pagkakatanda ng anak ni Oscar, ang pakiramdam nito ng mga oras na yon ay parang nahuhulog sa isang napakataas na gusali. Napakadilim din ng lugar na pinaghuhulugan nila, pero habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nakakasilay ng mga ulap at mga nagsisilakihang puno sa ibaba. Napansin din ito ang 2 araw sa mundong yon, kalakip ng mga ahas na lumilipad sa kalangitan. Pagbaling naman ng paningin nito sa kanya, halos hindi naman maipagkakaila ang pagtataka nito, lalo na nung makita siya nitong may napakabata ng itsura. Pagtitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman itong si Oscar, sabay sigaw dito ng, "Maghanda ka na! Malapit na tayo sa lupa!" Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman nilang nasilayan ang isang malaking dahon sa lugar kung saan sila lalagpak. Pagtama naman doon ang kanilang mga katawan, agad naman silang tumalbog ng napakataas na parabang isang napakalambot na bagay ang kanilang nilagpakan. Dahil dito, ligtas naman silang nakababa sa lugar na yon nang hindi nasasaktan. Pagsilay naman nila sa paligid, doon tumambad sa kanyang anak ang isang napakagandang tanawin. Kahit saan ka lumingon sa mundong yon, binabalot ito ng mga bukirin at magagandang kapatagan. Hindi rin pangkaraniwan ang mga puno doon dahil karamihan sa mga ito may kakayahang lumipat ng lugar. Kakaiba rin doon ang mga insekto, gawa ng yung mga anyo nito parang may halo ng wangis ng isang hayop. Napakagaan din ang simoy ng hangin sa lugar, na animoy aakalain mo bumalik ka sa nakaraang panahon kung saan napakalusog pa ng mundo. Isa rin sa hindi makalimutan doon ng anak niya ay yung mga matataas na gusali na animoy nagsisilbing tagapagmasid ng mga nilalang na naninirahan sa lugar. Bawat gusaling nakikita mo, lindero ng mga kaharian. Mga diwata ang namamahala dyan, kaya naiiwasan ng mga digmaan. Mapayapa ang mundong ito, hindi kagaya sa mundo ng mga laman lupa, kung saan nanananahan ng demonyong kinakatakutan ko. Tandaan mo anak, pumunta tayo rito para bumisita. Wala nang iba. Sa pagsapit ng 7 gabi, yun ang hudyat ng ating pag-alis. Mahaba-haba pa ang ating bubunuin, kaya iwasan mong gumawa ng pasya nang hindi mo man lang sa akin kinukonsulta. Wika ni Oscar sa anak niya habang naglalakad sila. Makalipas pa ang ilang oras ng pagbaybay ng daan, doon na nga bumungad sa kanila ang isang malaking kaharian ng mga tamawo. Bagaman malapit sa wangis ng tao ang itsura nito, nagdulot pa rin yun ng pagkabahala sa kanyang anak, gawa ng may mga parte ng katawan nito na hindi talaga pangkaraniwan. Paglalarawan ng anak ni Oscar sa mga nilalang na yan, ang paninindigan nito masasabi mo talagang sa tao, pero kapag nasipat mo ang mga wangis nila, doon mo mapagtatantong malalayo ang mga ito. Bukod kasi sa may mga sobra yung galamay, wala rin yung ilong, tapos isa lang ang mata nito. Nasa likod din ng kanilang mga bunganga at may 4 yung mga paa. Marami rin yung balat na nakalaylay sa katawan nila, tapos may 6 yung kamay
Nakalimitan naman itong ginagawa sa pagkukumpuni ng mga nasirang parte ng kanilang kaharian. Dahil sa anyo ng mga nilalang na yon, doon niya napagtantong hindi lahat ng engkanto may magandang itsura. Matapos naman niya itong nakita, nagpatuloy naman siya sa pagsunod sa tatay niya. Hindi naglaon. Nang makausap na nila ang pinakapinuno nito, doon na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin sa lugar na yon. Base kasi sa salaysay ng pinakapinuno ng mga Tamawo, kasalukuyang umaaligid sa kanilang mundo ang aswang na kanyang kinakatakutan. Nabanggit din ng mga ito na matagal na panahon na nitong napaslang ang mga diwata na gumagabay sa kanilang mga kaharian. Dagdag pa ng nilalang na dahil sa pagkawala ng mga diwatang yon, wala nang nagbibigay ng kautusan sa mga kahariang nakapalibot sa kanilang lugar. Anumang oras kapag nakaramdam ang ibang lahi ng kagipitan, maglalakas loob na yung maghimasok sa ibang lugar. Nang marinig naman ni Oscar ang sinabi nito, abot langit naman ang kanyang naging pag-aalala. Hindi niya kasi noon maisip na ang mapayapang mundong yon, binabalot na pala ng sigalot na unti-unting nagkakaroon ng kapangyarihan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang binalot ng katahimikan nang maramdaman nila ang kakaibang presensya ng nilalang. Maya-maya pa, bigla na lamang may nabuwal na isang mataas na gusali sa dulong parte ng kaharian nito na siya namang nagdulot ng gulo sa mga nilalang na naroon sa lugar na yon. Pagsilay naman doon ni Oscar, dali-dali naman niyang itinago ang kanyang anak, lalo na nung nasilaya niya yung nilalang na parang hindi pa rin tumatanda. Kagaya ng huli niya itong nakita, wala pa rin pinagbago sa wangis nito. Bagaman kaakit-akit ang mukha ng nilalang na yon, iniiwasan niya roong mahulog dahil alam niya sa kanyang sarili, yon ang naging daan kung bakit namatay ang kanyang mga kaibigan ilang dekada na ang nakakaraan. Sa halip din na kumprontahin ng nilalang, pinili na lamang niyang magtago kasama ang kanyang anak. Gumamit din siya ng usal upang pagabayin ang kanyang presensya sa mga nilalang na naninirahan doon. Alam niya kasing yun lang ang nag-iisang paraan para maikubli nila ang kanilang mga sarili. Pagdating naman ng nilalang sa pinakasentro ng kaharian, una naman itong hinanap ay yung namumuno rito. Mariin itong tinanong kung sino ang dalawang manlalakbay na naramdaman niyang pumasok sa mundong yon. Pagkarinig naman ng naghahari sa sinabi nito, pilit naman yung nagdahilan na wala itong alam sa tinutukoy nito. Ngunit nang marinig naman yon ng nilalang, bigla naman itong inilabas ang dalawa nitong napakahabang dila na kulay itim. Paulit-ulit nitong dinilaan ang nilalang na yon at kalaunay nagpasya na rin yung lamunin ang ulo nito. Sa isang iglap, agad naman yung lumupasay sa lupa na siyang naging sanhi upang mas lalong magkagulo sa lugar. Dahil dito, agad namang umatungal ang nilalang ng napakalakas na siya namang nagdulot ng matinding takot sa buong paligid. Ilang segundo pa ang dumaan. Maraming alipores na rin ito ang bumaba galing kalangitan na siya namang lumipol sa mga nilalang na nakatira sa kahariang yon. Matapos ang mga pangyayari, agad din naman yung umusad pabalik sa pinagpapahingahan nitong pugad. Sa loob ng 7 araw, nasaksihan nila Oscar kung ano ang ginagawa ng nilalang na yon sa mundong inakala niyang napakapayapa. Habang sinusundan naman nila ito, napansin naman nilang nakagawa na yon ng mga lagusan patungo sa ibang mundo. Ang tanging hindi lang nito napapasok ay yung mga mundong pinagtirhan ng mga antingerong lumipat sa mga dimensyong yon.
Maaaring kaya hindi pa ito nararating ng nilalang ay dahil sa itinaguyo ng mga antingerong naninirahan doon. Ayon pa kay Oscar, napakamapinsala ng nilalang na yon sa mga lugar na napupuntahan nito. Bukod kasi sa nag-uumapaw nitong kapangyarihan, lahat din ng may buhay kayang-kaya nitong kainin. Ultimo nga mga taong napadpad sa lugar, hindi rin nakakaligtas. Sa paglipas pa ng mga araw, inakala nilang wala na silang magagawa para matakasan ang lugar na yon. Mabuti na lang, sa kakasunod nila sa nilalang, nakatagpo sila ng isang antingero na hindi pa rin pangkaraniwan ng lakas. Gamit ang latigo at punyal nito, nakagawa yun ng lagusan na kanila namang dinaanan. Pagpasok nila doon, mariin sila nitong inabisuhan na wag na ulit maglalakbay sa mga dimensyon. Mas mainam kasing panatilihin nila ang pagitan sa mga mundo upang hindi na makagawa ng paraan ng nilalang na makarating sa mundo ng mga tao. Binalaan din sila nito na sa oras na makapasok yon sa kanilang lugar, yun na ang katapusan ng lahi ng mga tao. Kagaya ng mga kahariang nakita nilang pa isa-isang naglaho, ganon din ang mangyayari sa kanila kung bibigyan nila yon ng pagkakataon na makasunod. Nang marinig naman nila ang tungkol sa bagay na yon, ipinangako na nilang hindi na sila papasok sa mga lagusang magdudugtong sa mga mundong alam ng kanyang ama. Hanggang sa pagkamatay ni Oscar Pinuno, naging kabiling-bilin na niya yon sa kanyang anak sa takot na baka mapadpad sa mundo nila ang aswang na kumakain ng mga diwata. Bukod pa sa kwentong ito, maraming naibahagi itong si Oscar sa kanyang anak tungkol sa dati niyang buhay bilang si Pepeng Katay. Okay. Opinyon ko sa kwento. Narinig natin yun ha. Baka naman, yung nag-send ng kwento nito. Di ba? Sabi mo, marami pang kinuwento tong si Oscar sa anak niya eh. Baka pwede mong ibahagi sa amin kung hindi mo naman mamasamain. Malugod namin yan tatanggapin dito sa channel namin. Pero alam mo, ang galing ni Oscar. Sobrang galing ni Oscar. Yun nga lang nagkaroon talaga siya ng trauma dun sa nakatapat niya. Isipin ninyo ha, sobrang lakas na nito. Kaya niya makarating sa iba't ibang dimensyon tapos hindi rin biro yung kakayahan niyang tangan. Pero di talaga natin masasabi. Magkakaroon at magkakaroon ka pa rin talaga ng katapat kahit na gaano ka pa kalakas. Pero sa buong takbo ng kwento, gusto ko talaga malaman kung ano ba nangyari sa nakaraang buhay ni Oscar bilang si Pepeng Katay. Kasi parang ang dami niyang pinatay. Di ba? Hindi naman siya babansagan ng ganung pangalan kung ordinaryo lang siya. Di ba? So, ewan ko. Basta ako, maghihintay na lang ako. Pero bago yun, syempre, dito muna tayo. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.